episode na naman po tayo ng Higyaw Mindanao. And today, our guest ay galing po sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ay isa po siyang Subanon at siya po ay 41 anyos. At ito po ang natapos niya. Natapos po siya ng Theological Education and Management. At siya po ay isang minister. Advocacy po niya is to help and unite the tribe of Subanon in Zamboanga Peninsula and to strengthen the IPRA, the understanding of the IP communities about IPRA. Ang kaniyang pong organization ay Subanon Ako Incorporated and Mindanao Tribal Royal House Association Incorporated. At siya po ang chairman ng mga organization na to. Kaya po atin pong kilalanin ang atin pong bisita. Isa rin po siyang announcer sa radio na nag-advocate ng mga IP na mga advocacies. Siya po si Alan B. Mangahua. Okay. Hi sir! Mayroong takna sa imo ha. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes. Gabi po sa iyo, Ma'am Bai, and to all who are following you right now, who are listening to you right now. Magandang gabi po. Itong mga activities na ginagawa natin for the tribe to boost the moral of the person. Makikita na lang the riches of the culture, of the history of the tribe before. Sana hindi lang tayo maging part of the history, but it will be into existence. Kasi sa tinood lang, nahimo na lang na siya o para bang occasional. Meaning to say, occasional pag kailangan, yan, gagamitin natin. Pero pag hindi kailangan, so, in other words, the Subanon dance, supposed to be yung mga cultural dance, from time to time yan, every party, meron talaga siya. So, hindi lang na-join sa araw, doon lang magdadaan sa mga gabangan. In every occasion of the tribal, at saka yung baklog, the highest celebration of the Subanon, baklog. Yung mga sinasabi natin, mga other mga activities, dapat yan, binibigyan talaga yan ng attention because we have a monthly, meron tayong harvest festival, meron tayong iba't ibang mga festival yan sa mga bawat tribo. So yan ay karon sa mga young generation wala na. But I think the National Commission on Cultural Arts kasi talagang ginugugol nila yung budget nila para doon. So I hope this time we can help one another doing that kasi sa palagay ko naman maroon pa rin tayo nawala. Bringing the hidden treasure of the At saka sabi ko, meron pa akong mission eh. Meron kaming mga exploration part na gagawin sana. Marami akong ini-interview na inililibing nila yung mga artifacts nila like mga keyboard or whatever nila. And then, kung makahimo sa museum ang di pang donate na lang natin sa dito kung ilahang mga antique collection from the ground and unrecovered property. Kasi sa lolo ko mayroon 300 mga jars under the ground na hindi pa yan hinuhukan. Wow. Yan is iba daw yung galing pa kang bigay pa daw yung galing pa kang Christopher Columbus. Wow. Yan ko nalalaman, yan si Christopher Columbus pala na nakaabot ra di isa sa Pilipinas. Naabot ra di siya dire sa ato. Abi na ko wala siya kaabot, but during the history sa akong lulog ingon niya nga si Christopher Columbus naabot pa sa Mindanao. Before na-discover niya ang Amerika. Oh. Una pa siya naabot. Pag-abot daw niya dire sa Mindanao, naanay mga tao, mga dumas, daan. 1,000 years ago. Naanay mga lumad. Where in fact, ang iyahang tibo ni Christopher Columbus naa sa Cebu Gilubong. Na ako'y mapaana, pero wala pa na ito nabisitaan because part of the historical kasi yung mga tokens from Christopher Columbus.
Wow. Yun ang, Nakaka-amaze po yung sinabi nyo ngayon. For sure, the NCCA will be very happy to know more about that. hindi ko nga alam. Akala ko kasi, sabi ko sa lolo ko, how come na nangyari na si Christopher Columbus na dumating dito? Sabi niyo, before siya before siya nakaabot sa Amerika, ituyok na niyang tibuok ano. And then he found out Mindanao, dining atong anay tao, that's why wala na niya ni Tandog. Nag-ano lang siya dito. Parang constant visiting lang sa atin. Oh. Ang Amerika wakay tao, kita na anay tao. Is that so? Wow, that's amazing. Oh, that's a good. Napakaganda. Napakagandang research. Not proven pa kasi ito ko pa nakita yan. But I'm researching on that actually kasi binigyan kasi ako ng clue na ito pala si Christopher Columbus ay dumadayo sa mga subanan tribe. Hindi man tayo subanan kasi dati. It's an early 17th century lang tayo na pinangangalan ng subanan. But before, including the entire Mindanao kasi, iisa lang yung tribo nila dati. But we belong, of course, we are being influenced by them. Kasi tinignan ko yung history ng Zamboanga City. The Subanan arrived in Mindanao 500 years before the birth of the Lord Jesus Christ. Come again, before the birth of the Lord Jesus Christ. Oh, may Subanan na before. Yes. 500 years before the birth of the Lord Jesus Christ, nandito na ang Subanan sa Mindanao. Andito na sila. And then, ang sabi ng mga kaninonoan during sa verbal history nila, tulay ra ang ilang. Nagtulay lang sila. Oh, wow. That's amazing. Kasi, research, akong kitanaw sa research na mo kasi, ang Subanan kasi, diri sa Mindanao, wako kabalo, connect man ako ang the history. I found out the Temple of Solomon pala, na binibin up, is galing pala sa Philippines, sa Mindanao. Yung mga gold. Yung mga gold na kinuha ni King Solomon is galing dito sa Yeah. I've heard of it also. And is it true in your history in Zamboanga? I don't have a proof yet, but sabi ng mga ancestors natin, totoo talaga na ang Pilipinas noon ay binansagan ng nation of gold. Kasi ang mga Bulawan, makita rin abisag-asa sa mga kuan, sa mga abisag-asa rin doon na makita nimo sa mga tubig. Where in fact, ang mga ninuno na hipo nila puro Bulawan na. Ang ilahang ipon. Saan kayo nagbulawan sila kanito? Ipanlubong ra daw. After daw pag-abot sa mga Spanish, isugo daw sa mga datos ni panlubong tanan nilang Bulawan. Ah, so that's it. O pangilubong daw na sa mga Spanish kanito nilang mga gold. That's why ilaha daw ng mandated sila nga ilubong nila ang gold. Pero katong mga uban ng mga gold nila, ipanghimo nilang mga artifacts sa table katong ilahang mga kung saan nilang mga gold, tanan nilang mga artifacts, terus mga gold, at tanan nga naa sa underground. Muna ilahang gisulti. That's why it's sad to hear that we are now becoming stranger and tenants in Makakobla. Na tayo na ang totoo may-ari dito. Totoo yan. Kasi kung, I agree, sir, because kahit dun sa mga kasaysayan na narinig ko rin sa mga babaylan natin, mga baylan, oo nga, nung malakas pa ang mga katutubo sa pagsunod sa batas ng kalikasan, talagang true yung sinabi mo na makita lang dyan. Parang common yan sa kanila. But because of the intruders, hindi na nila magawa yung mga tradisyon, doon na mukhang nagkagulo-gulo na yung economic. It really affects the economic life of the Philippines. Meron pang sekreto na narinig na nakuha ko. Na mga Spanish pala, ang lahat na history, na written history ng tribo natin, sinunog nila. Lahat, all the history.
Kay part pala ng colonization ng Spanish to remove all the ano natin, parang kukunan tayo ng ano, inalis yung history ng ating bansa. There is only one history sa real na hitabo din sa Mindanao na sa China o na sa British o sa ano na sa British o na sa India. Naa daw book nga naa diha wala diri sa Pilipinas. The China naa sila history record nga hindi lang natin mapwedeng kunin kasi classified na yun nasa sa China na. Sila yung may detail about Mindanao. Kasi the trading, sabi nila, sabi ng mga luloko, the first and pumunta sa China para mag-trading is the tribu di Sisato sa Zamboanga Peninsula. Kita ang una ng atong China nga nag-invite sila mag-trading din sa Mindanao. Oh. Kasi kita, barter sa ila high school, precious stones. Mo na equivalent sa money nila, hatag sila tibod sa ato, and sometimes slaves. I agree with that, Tibod. I agree with that, Tibod, sir, because may napuntahan akong isang napakalayong lugar. Alam mo, ang nandun, Tibod na galing sa China. Sabi ko, ba't nagkaroon ng Tibod dito ng China? May malaking-malaki pa talaga. Oh. Natutuwa ako dyan sa sinabi mo. It's true. I agree with that. Sila po yung may record ng history natin. Gusto ko nga makakuha tayo ng record ng history ng Mindanao. Kaya lang ayaw nila. Kasi mabaliwala lang lahat ng pinaghirapan during that time. Kasi sa palagay ko naman, the history was cut. Nakat. Totally eradicated. Pagka humaning about pa ang Islam dari 12th century. And the 12th century to Spanish time 300 years. Kaya kadang 300 years another occupation. Lahat ng mga history book ng Subanin daw. At saka mga tribo sa buong Pilipinas ay kanilang binalis. Oo. So talaga pala, sir, na magkakaroon ng historical injustice kasi unang-una, sa written talaga na portion nawala. Inalis, tinanggal, kinuha, 'di ba? So anong magiging basihan natin sa written? Oo. So ngayon nga nakikita ko talagang nagiging malaking basihan natin ngayon is itong mga ulaging, ewan ko kung anong tawag diyan sa inyo, sir, yung 'di ba yung nagcha-chant yung mga elders natin. Tapos doon nakukuha yung mga history ng mga galing pa sa paggawa ng kalibutan, yung mga ganon. I was surprised I was surprised before kasi yung mga subanan, yung mga ninuno, mga priest natin, yung mga palya, yung mga pabaylan natin. Wala naman, hindi pa siya nakabasa ng Bible. But they know what happened in Noah's Ark. True. Alam nila. They have the story about Noah's Ark. So I found out, totoo pa lang yung research ng God and Culture na ang katutubo sa Mindanao, katutubo dito sa Pilipinas, ay lahat ay descendant ni Shem, ang anak ni Noah. So, tayo po yung descendant nila. So, that's why yung mga kultura natin, mga babaylan natin, ganun-ganun, taken from the, parang kinuha natin yung kultura natin sa Old Testament times na may padaka, may mga kaning daghag-asawa, all this take from the previous Old Testament times in the Bible. So, yun po ang nakikita ko. That's why, itong dito sa norte, di Zamboanga del Norte, yung nakita nila na galing pa sa the oldest yung pinaka-old na artifact, Ice Age pa daw yun panahon pa ng Ice Age pa daw yung panahon na yun. Na-establish nila dito sa norte. That base sa nag-research, it is way back 1,000 years ago na ang Pilipinas may tao na. So that's why I disagree with the history ng Spain. Sinasabi nila na Magellan discovered the Philippines. Hindi po talaga hindi po siya si ano. Pero in fact, before si Magellan dumating sa
sa Pilipinas, nauna na si Christopher Columbus. Wow, okay, okay. Oo, it's a good ano, it's good to know that. Oo. Maganda, maganda. Have you written a book about it na? Meron ka na bang naumpisahan na mga ano niyan? Yes, nakagawa ako, pero verbal kasi. So I cannot justify until na makuha ko ang artifacts ni Columbus na nilibing niya dito sa Tibugay. Meron portion na map binigay sa akin ng lolo ko na yan ang mapa na ang lahat to na nilibing doon ay galing kang Christopher Columbus. So pag mahukay natin yon, and then to prove that this is before pa dumating si Magellan, ito talaga kang Christopher Columbus talaga ito. And that prove that Christopher Columbus talaga ay pumupunta na dito sa atin. Kasi Christopher Columbus ay great adventurer eh. Explorer kasi yan. Explorer yun si Christopher Columbus. Then he found out that America is a vacant place during the time. But still, kahit sabihin niya vacant place, still the American Indian Navy living there. So, ito sa atin dito rin sa Mindanao, ano na ito? Very ano na daw ito. Sabi nila, yung mga raha natin dito before, yung mga ano natin, parang center of trading daw kuno ang tibuok sa Tibuok Asia ang dinhi sa sa Surigao, sa na Surigao di kaya murag diha dapita ang pinaka-center trading sa tuang Surigao, yes. Yes, I also heard many historical facts about Surigao. Only that, ang nakikita ko kasi ngayon dato, per tribe may kanya-kanyang history. So hindi nagkakadugtong-dugtong yung mga history na yan. Parang wala pang coordination ba? Ano ba nangyari sa'yo sa panahon na ganyan? Yan ang tinitingnan ko kasi ang sabi ng mga historian, we came only from 4 brothers. Okay. In Mindanao. So meaning all the tribe in Mindanao, they have the same root. And then hindi natin magpakaila. 1,000 years ago, it will change the proper culture and practices natin. Ang dami kasing pumupunta na dito sa Mindanao. Different Mongolian, mga Mongols, including the Indian, including the British, ang dami Chinese, culture natin na merge up. Now, ang tao galing na 30 years lang mawala siyang lugar na apektahan natin, mawa na yung kagaling culture, hindi be affected from the other culture. Meant to say, mabilis po yung transformation ng tribo natin at saka parang nangyari, parang nagawa tayo para tayong Tower of Babel. Automatically, nag-iba-iba na yung mga lingwahe natin. But since here in mutuo ko nga, din sa Mindanao, isa ragid ang root na to pag mga magpagubo sa pagubo o kin mga badyaw, not badyaw, terror, ito mga teroray, mga lahat-lahat dito sa Mindanao, isa lang daw yan. And then the problem lang because we got converted. Our ancestors, Tabunaway, Kumalandalan, and Mamulo was converted into Islam. Only one stick to their culture and si Hugumabunabon. So itong 4 brothers na ito ay converted, become a Muslim din in Maguindanao. So ibig sabihin, itong mga Maguindanao na ito at saka itong ibang mga tribo natin, iisa lang ang pinagmula natin. So when it comes to tribal, ang basihan po customary laws, wala na akong iba. Similar practices na customary laws. Hindi ko nabasihan yung language. I just based on the customary laws. Bakit ang Manubo, Bagubo, lahat sila ay the same practices natin, the same way of customary how to settle the problem. Mayroon tayong similarity on how to settle problem. So, sa palagay ko naman, yan ang mahirap natin, kasi
kahit na ang Kalinga, kahit na ang Igorot, they are the biggest tribe also. They are divided into many. Yes. Like Suban tribe, we are 7 to 8 language sa isang Suban tribe. Po ba? Yes. We Ay, have southern Suban. Ibig niyo sabihin, kahit Subano kayo, magkakaiba pa rin kayo ng lingwahe. Yes. Yes po. Ah, Yes po. so, do We you have have, 7. ano po bang, anong pangalan ng mga lingwahe niyo? Subanon pa rin, pero iba-iba Suban. lang. Yes. We have the same blood, the same culture, the same practices. Ang language namin po ay 7 to 8 language. I see. Hindi po kami magkaintindihan. Pero may meaning the Western Subanan, the Central Subanan, the Southern Subanan, the Eastern Subanan, and what we call the Kulibugan, and some of the from the, we have especially Samis, Occidental, Tagaribaloy, iba rin yung lingwahe nila. That's good to know. That's good to know. I thought isa lang yan para bang Bisaya nga, Bisaya tanan ganon. Hindi pala. Wow. Hirapan ang IP dito, hirapan ang DepEd dito because they're going to translate their manual module according to the local Mother tongue. local tongue nila, mother tongue nila. Iba yung but ako, I can able to speak 5 languages of Japan. Oh, wow. That's wonderful. That's good to know. Pwede ko kausapin yung mga iba't ibang tribo dyan. Alam ko yung mga salita nila. That's good. Yun ang pinaghirapan ko rin. Kasi I cannot unite the entire tribe if iba-iba yung... Kasi it's very embarrassing to say during the meeting, we will use Bisaya or Tagalog in our meeting. And then, sabi namin mga Subano. At talagang ganun ang mangyayari kasi yung una, 7 naman pala at saka 8 yung language nyo, hindi rin kayo magkakaintindihan doon. So babalik talaga kayo sa Bisaya at Tagalog. Oo. That's why may proposal to the proposal is that we have to make or synchronize isa talaga yung language na pwede natin isa ba, magtuon tag isa ka langwahe sa Subanan nga not to forget your language pero para bang kumbaga ba pinaka-national natin. Just like what happened. Parang ganun pa rin. Parang nasa sa Tagalog pa, pinaka-Tagalog na to. Sa Subanan po, Subanan language, pero mo ni ang ato ang national language. Yun sana ang project ko gagawin ko. This is what I plan to do na to consult the Council of Elders in Zamboanga Peninsula and then we will come up into one language na ibigay namin sa mga future generation para magkaroon sila ng synchronized Subanan language na isa lang. Yeah, I can feel you because dito da banda sa may Davao de Oro, may isa akong professor na nakilala na gumawa na siya ng dictionary. Meron na talaga siyang libro, dinidistribute na niya yan. May nagpo-fund sa kanya na mag-publish siya ng ganong mga libro niya, dictionary. Which for me, kung ganyan ang gusto mo po, siguro kailangan na talagang gumawa ng dictionary na common. Yes. Yun ang sabi ko, dapat we have to make sure na meron tayong common dictionary na common language. Gagawa na tayo ng online tutorial, gawa na tayo ng YouTube vlog para sa mga language study, para face the future. Ito sana, in order to preserve the culture and the Subanan tribe, you have to focus on the language study. Kasi basically, yun talaga ang pinaka-importante natin. Yes. Ikandari na lang yung cultural practices natin. Ay pag mawala yung language mo, para ba half of your life, nawala na ang mong value. That's why sabi ko, being a Subanan, if I will say I am blood Subanan ko, blood ko Subanan. And then I don't know how to speak Subanan. Then half of my value, wala. Yeah. Yun ang kulang ang yun buhay. ang kulang buhay mo dyan.
Alright, so do not, sabi ko, proud nga tayo, mga subanan tayo, but the problem, you do not know how to speak your own language. So, paano mo sabihin proud ka? Oo nga. So, that's why sabi ko, tapos magaling ka mag-Tagalog, magaling ka mag-Bisaya, magaling ka mag-English, eh, sarili mong language, nakalimutan mo. True. Tapos nag-aaral pa ng Korean, Mandarin. So yun ang ano, that's why I'm proposing also. At so ngayon, ang gusto ko sana magkaroon kami ng sariling radio station ng Lumad. No? Kasi nawala, naigihatag sa amo, pero di pasagdahan sa atong gobyerno, sa among New York. Do not want na magaling ganyan. So ngayon, nawala ang frequency na mo, nawala tanan na mga gamit, o wala na ko'y mahimo. It was awarded by the, ano ba yun? Kalimutan ko yung binigay yung the NPC, parang binigyan tayo ng free to air basta for the indigenous people. Problem lang, mayor naman, parang anti-air. Instead na gagamit namin yun, ay hindi namin kinuha niya, binagay niya sa NGO, sila yung nagmamanage, pagkatapos sinira, wala na kami. Kasi nagawin para sa radio namin. So ngayon, I'm planning to revive that kind of thing. Kaya lang, don't know paano namin na-process. Kasi yan ang tinitingnan ko ngayon. Partly, yan ang It will be a very good project po. Maganda siya talaga. Well, isa sa naintindihan kong parang na-catch mo yung attention ko, yung sinabi mo, isa sa nagawa ng Spanish na colonization is yung talagang mawala nila matangtang nila sa ato ang history. It's really heartbreaking na malaki pala ang kanilang yung kanilang portion, kanilang part sa pagkawala ng malaking identity natin. Kaya yung historic justice na yan patuloy hanggang ngayon. Baybayin. Actually, ang baybayin na ng written natin. One of the historian nagsabi sa akin, gusto talaga yan sunugin talaga yan ng Spanish. Ayaw nila na kasi pagdating nila dito sa Pilipinas daw, may sarili na tayong educational form, mayroon na tayong sariling yung baybayin na yan. And they found out na ito'y baybayin na ito, the script, it was also nandyan sa Jerusalem, nasa Israel, yung script na baybayin. Oh, wonderful. Really? Oh. Na-preserve po yun, similar to the written of the baybayin sa kasi the original language of the people during that time, tinitingnan nila, ang pinaka-original language of the world before unang year, tinitingnan the people is baybayin. And partly, ito pa lang si Spanish, si Magellan, part of their na-invade kasi nila ang Israel, ang Spain. Wow. Na-invade nila lahat na dokumento sa temple at saka sa Israel nakuha, and they found out the script na to find the gold. Kasi nandoon sa script, the find it all is nandoon po yan sa Ophir. There is no other Ophir before, is only in the Philippines. Yeah. Kung titingnan mo when it comes to gold and etc. Naho kaming baybayin na later natin nandoon sa Therefore, you can say that we have close connection with Israel talaga. Yes, kasi titingnan ko, dito sa Bohol pa yan, sa Visayas, mayroong Solomon descendants yan. Mga minor sila ni Solomon, King Solomon. Sila yung nag-dig out ng gold ni Solomon dyan. Solomon's minor sila. That's why the scientists ngayon, the mga bagong henerasyon ngayon, they are searching about the Philippine history. Problema nila, hindi na nila makukuha kasi lahat po ay talagang inalis na ng Spanish ang kasi pag makita nila kasi they will be degraded kasi nauna pa ang mga Pilipinas kaysa sa Spain in the history. They are very degrading sa Spain. I believe. Tayo, nandito na tayo.
maning nauna na tayo ng civilization dito sa mundo sa Pilipinas. So yun ang problema nila. So ang ginawa nila para to paano is talagang alisin sa atin yung mga history at saka the riches of the history Pinoy. Kasi yung one of the British, one of the book na nakuha ko kaya lang hindi pag-search ko ulit kasi i-block na ako nila. I-block na ko sa ilang website. Nasabi one of the ng British sabi nila in the Philippines daw nakita nila one of the slave of the dato nga puno og bulawan ang iyang lawas. Because ingon sila dili na sila nakakita sa Mindanao nga slave ra siya ulipon ra siya sa usa ka dato. Pero ayang lawas daw ihatuan puro daw ni mga bulawan daw ko iyang gamit. Nangutana gid daw siya curiosity. Dato, hoy, anong puno magbulawan ang imong kantik? Kung siya, they inherit also what we inherit. Kasi sa panahon pala during that time, ang mga slaves natin, hindi, ang tawag slaves natin, they have equal Right. share between the rights na at saka hindi pa magawa ko talaga yung mga ganun. Hindi natin alam yung mga pictures doon. May ni-research ako, the lost written document ni Pagapita. But until now, hindi ko yan nakikita. Kasi yung mga ini-expose ngayon sa YouTube, yung ini-expose nila, nandyan na yan. Pero mayroon daw letter niya na nagsasabi talaga tungkol o ano ang Pilipinas before the arrival of Magellan. Wonderful, wonderful. Oo nga kasi kahit nga yung history ni King Loisong, yung kay Marikudo, King Marikudo, yan hanggang ngayon ang daming version ni hindi mo na malaman kung sino talaga ang original, no? So because nga there are no written talaga. There are some myth history in Mindanao na talagang ginagawa lang yun. But there are some verbally when it comes to facts and what we call that, kinailangan natin i-prove, no? Kailangan pa natin i-prove yan. Pero sa akin, parang naniniwala ako na ang Pilipinas pala is nauna na kaysa sa Spain. That's why nagtaka ko na ang rumbo ng Spain is ang Pilipinas in the 15th century after invading the Israel, Jerusalem. Bakit nirumbo nila ang Pilipinas kaagad? Because there's a written document, nasa Spain daw yan, na written document that the gold, lahat na gold, the land of gold is the Philippines during the time. Yes, the land. Oh, yes, the land. Ano daw, ano sa history linagay nila doon, spicy island. Yun ang tawag nila doon. Pero ano lang yun, gawa-gawa lang nila yung spicy island na yun. Pero gold talaga ang pakay nila. Code name lang nila yun. Yes, totoo yan. Pwede naman nila ipabreak yung history nila. Password lang nila yun. Totoo yan. Oo. Totoo yan. Ano? Even Yeah. ang nakaalam daw sa history natin, Japan. Oh, that's wonderful. Because Japan is the oldest pirate sa tibuok kalibutan. Ang tanan daw nilang napirata nga gold gikan sa Pilipinas. Oh. That's why na-confirm na ko during the Second World War, tanan nilang gihimo niadto nila sa Pilipinas. Diri ang ilang withdrawal period and diri sila nagpundo, diri nila gilubong assuming that they can claim the entire Philippines. Pero pala hindi. Understood. Kaya Yes. lang, sabihin ko, God's will siguro yon, sinuli lang talaga sa Pilipinas ang lahat na ninakaw sa Pilipinas. Yes. Oh, akala nila, nakuha na nila, doon sila nagkamali. Ano? Kaya, Sinuli yan eh. marunong talagang Diyos. Sabi pa, may narinig pa, the owner is the buyer. The buyer is the owner. Oo, di ba? Well, wonderful. Anyway, maraming salamat, ma'am. Sa panahon niyo. This
is really a very good conversation, and I really wish that the Subanon people will really regain, no, kung ang ano man yung mga dapat yung i-regain historically, economically, you know. Kasi sa economic side talaga tayo ngayon medyo dihado, despite the fact that we own vast lands. Pero paano mo i-cultivate yun? Paano mo tataniman yun? Alam mo yun, yan talaga ang malaking factor na dapat pinag-uusapan na ngayon ng mga tribal leaders. Economic side ng ng mga IPs. Kasi unang-una, bakit mo ipaparentahan ang malaking vast land mo kung meron ka naman supposed to being pangtanim? Ang gobyerno, meron naman pwedeng i-subsidize sa mga IP. Bakit kailangan parentahan mo pa yan? Di ba? Bakit hindi na lang yung gobyerno at yung IP ang mag-partner? Bakit kailangan pang merong middleman like a big multinational company na magmi-mediate para lang magkaroon ng bayad ang mga IP? O, hindi ba pwedeng yung gobyerno diretso na magbigay ng funding sa IP? Kaya yan ang sinasabi mo kanina na dapat yung pondo diretso na sa IP, which is really true. I believe you. Bakit laging may nagmi-mediate? Bakit? Hindi ba kaya ng IP? Di ba? Hindi ba kaya mag-manage ng IP? May self-governance naman nga siya ever since pa. May tumawag sa akin, sabi nila, Sir, hingi lang kayo ni Gobernador kasi ang government natin ngayon may budget na kalaan sa IP, scholar, livelihood, lahat-lahat, nasa ni Gobernador yan. Bakit nasa ni Gobernador yan? Pag hindi ka kaalyado ni Gobernador, paano ka bibigyan yan? Isa pa. Oo nga, napakalaking factor talaga niyan. Actually, sir, yung naranasan nyo parang true to all. Oo, minsan lang ka makakita ng nakaupo talaga na hindi makialam kung sino yung pinili ng mga elders. Oo. 'Di ba kasi parang narinig ko over and over yan doon ng mga tribal leaders, ganyan talaga. Kaya yung mensahe ng mga apo hindi rin magawa, hindi rin ma-implement. Kasi for me, kaya mandatory. Alam mo yun, yung word na mandatory, napakabigat niya para sa akin dato. Bakit mandatory? Kumbaga para siyang martial law ba, na pag hindi mo nilagay, mangyari sa'yo. Diba? Mandatory siya. Kasi bakit? May instruction ang mga ninuno. May dapat ipagawa ang mga apo na dapat suportahan ng gobyerno. Ngayon, dahil mas maglabaw man ang political kaysa sa cultural, nga unta gipalingkod man siya biling cultural leader, o nagpasilong man siya, di wala na. Ang mga mensahe sa mga apo mawala na. Dahil ganyan, mauna siya ang dako jud nga problema karon. I really hope that too, with your presence in the Subanon side there in Zamboanga Peninsula, maayos mo. Because we all have the same mindset kung paano sana this is the ideal governance that the IP should be doing, but then we cannot do it because merong umaano di ba, no? Alam mo yun, merong gustong humadlang doon sa dapat supposed to be nangyayari. Sabi ko, hindi tayo naka-take off buying. Yes, oo. Binigyan ka nga, pero parang bigay-bawi naman. Bigay ko to sa'yo. Pero, parang ganyan ang nangyayari ngayon. Sunod ka sa akin. May conditionist pa. Yes. At saka, dato isa sa nakita ko, yung allowance or magkano lang naman ang nabibigay na allowance ba yan or budget for IPMR. Diba? O sa municipal. The IPMR receive what is kung saan gawad sa gobyerno. Example, ang ato ang councilor sa munisipyo nagdawat og 50 mil. Sila pag gidawat po na sila 50 mil. Okay. Now, iyan ang representation kasi sila. The problem lang ngayon nag-arise when I investigated the outcome, no? Supposed to be ganito yan.
the NCIP will evaluate the the outcome of this output ng mga IPMR natin. Like this, ganito po yun. 3 years na umupo siya ng IPMR sa municipal natin. Ano bang mga ordinansa, resolution na napasa niya for the IP development, for the protection of the IP and some of all? Tinignan ko, I give some of tinitingnan ko, wala talaga. Walang IPMR ang gumagawang gano'n. Usually, ang IPMR, ang ginawa nila, second demotion nun, ang gano'n. Kung anong sabihin ni Mayor sa kanila gawin yun, nandun sila. So, this is the problem now. So, that's why, sabi ko nga, my recommendation is that the NCIP, part of the selection process, you have to write down the qualification of a certain representation, not necessarily she is a Timuay or a royal blood, as long that she can represent the tribe itself, na lawyer ba siya, abogado, whatever accomplishment niya, na pwede talaga siya ma-rebuttal, he can justify the finances, yung mga sabihin nila mag-propose ng budget para sa IP. Hindi lang yung oo na lang sa gusto ni Mayor doon, hindi naman gusto ng ating mga katribo. Natapos na lang yung term nila, tinanong ko, Sir, sa 3 years na naging IPMR ka sa municipal, sa province, ano ba po yung nagawa mong ordinance para o resolution man lang na benefited yung tribo natin when it comes to ancestral domain, when it comes to human rights, when it comes to women protection and welfare, when it comes to the children protection and rights. Saan ba tayo? Ano po bang tinitingnan? So the answer is that wala po, sir, kasi alam mo na hindi po ako makamove on without the approval ito. Tapos si Mayor pa rin, dami po nila. Know-how po talaga sila. Kahit gumawa ng resolution, kahit gumawa ng ordinance or resolution, hindi nila alam. So how come you represent? Iba kasi ang representation, yung mandatory representation. Hindi po yun pareha sa cultural way natin, na even you don't have any background, as long that you are expert in our customary laws, you are qualified. Correct. But in the political arena, hindi pwede yun. In a political system na IPS ang tawag, yung mga indigenous political system, structure, dapat matatalino at saka may pinag-aralan yung ilagay natin. At saka hindi yung appointed or sa mayor. Hindi po yung gano'n yung dapat. So dapat papakanan. And then part sa IPMR kasi, tiningnan ko yung selection process na balao guidelines nila. If you cannot perform your activity or what we call that agenda within the 1 year, you will be recalled by the, pwede ka i-recall, then i-list down ka. But the problem, sometimes the council cannot do that. Kasi before pa na pinili siya, nang hatak na in town ng IPMR o tag 5,000 aning mga council of elders. Ilan ba yung council of elders natin? Sinasabi nila, okay, we have 12 council of elders in the municipality. Sila yung pipili kung sino ang maging IPMR. O itong IPMR, aspirant ako, intent ako, gusto ko maging IPMR, okay, bibigyan ko yung mga Timuay tagpa 5,000. Yung mga Timuay, okay na to. Pwede na po, alam mo naman. So ang nangyari tuloy, hindi sila makapetition dahil mayroon pong binagay nila. So this is now the real happening. Talagang pinasok tayo ng politiko. Okay. And then the council of elder itself in the barangay is not united. Alam mo ba yun? Na ang council of elders hindi sila united. Nagbangay-bangayan ang mga council of elders, even the province. Meron po akong nasaksihan na namin. And then I've been investigating in droughts in the peninsula. I tell you the truth. The IP elders are not really intact o hindi sila united because all the elders, 80% of the council of elders, they just interested in the personal interest. Pag may personal interest, like ancestral domain, yung may nagmamining, sino nagtatransact? Council of elders.
Sino na kumukuha ng 1%? Ang Council of Elders. Yung mga mamamayan doon, wala silang pagkain, wala silang education, wala nga iskalat, hindi pinibigyan. Natapos na lang ang mining doon sa Siocon. Nahuman na lang ang kontrata sa Pinok dito. Nabungkag na lang ang ilang buntod. Ang balay sa mga Subano dito maura gihapon, guba gihapon. Ang ilaha ko hangga pikos gihapon ang ilaha panginabuhi. This is injustice. Yes. O saan nag-monitor? May monitoring ba ginawa ang gobyerno natin? Na well implement ba ang tinatawag natin na ICCIP? Sa ICCIP, yung pre-consent before doing that? Hindi on the table. Ginawa-gawa lang nila yung pre-consent. Tapos pag pipirma, bibigyan lang sila doon. Alam mo ang ginawa dito? Nagpa-snack sila. Ang daming tao doon sa barangay. Nandoon sila. Tapos pagkatapos doon, may sinasabi, nagpataas ng kamot ang mga Subanan. Ang sinabi lang, sinong gustong ganyan, pataas sila. Pinipicturean, sabi nila, ito, nag-agree na sila na okay na daw yung nila, ancestral domain na nila, pwede na daw. So nakita ng mga investor, mga Subanan, tapos pinirmahan, forgery pa. May mga forge pa doon. Kasi ang mga timo sa bukid, di man kabalo mo pirma, tamla-tamla. So sila na yung gumagawa doon. Binagay lang na doon. Sino ang naging, meron pa kong in-investigate na isang ancestral domain chieftain, Biningdulay. Every ancestral domain, meron po yung chieftain na yan. Head, ancestral domain head. May tatlong Hilux na. Papunta Cebu ganun. Tapos yung mga tao niya doon sa iyang community, katong apektado ni yung gitawag natong mining, walang makain. Okay. I it is not hard to believe that kasi mismo ikaw nakikita mo dyan. Mga igsuon, kini atong kokabildo karon no, is to, ipinapakita lang dito ni Sir Alan na it's very important really to select our leaders. Our IP leaders na mag-upo talaga sa hawanan, even it is ang barangay IPMR, municipal IPMR, council of elders at saka provincial IPMR, because doon nakasalalay kung paano natin aayusin, paano natin i-implement itong sinasabi natin kultura at tradisyon. Kasi paano ka nga naman yung kultura kung yung lugar mo minina na, no? Madidislocate ka na. So kung nakasanayan mo yung lugar na yan at dyan talaga nakatira ang mga ninuno mo. So talaga pong ang kultura at tradisyon ng ating bansa ay nakasalalay sa mga leader na inuupo natin sa ating gobyerno. Kaya po sana maintindihan tayo bakit ganito kasi no, ang aming ang kanyang mga revelasyon. Ito ay revelasyon diyan sa Zamboanga Peninsula kasi knowing that Sir Alan is a media man, he is talaga, alam ko maraming eyes and ears to si Sir Alan. Kaya talagang he can investigate, he has many documents or kanang mga knowledge on the ground because he is a media man. And I'm really happy and thankful about that, Sir Alan, because you gave us more information regarding your place. What mga royal blood ang nasa Suban, so nasa Zamboanga. Only that, nawawala yung kanilang pagiging royal blood because also of the leaders na nakaupo ngayon. Kasi nga naman madi-displace, ma-misplace yung mga tao. Once nagdesisyon ang mga council of elders na yan, sige, pwede yan minahin, yan, sige, pwede yan ganito, ganyan, na walang proper consent yung mga totoong may-ari ng lugar, magkakaroon talaga ng problema. Kaya hindi ko naman po talaga masisi yung revelasyon na yan ni Sir Alan kasi dayag yan dayag yan nakita yan, narinig yan, nakikita yan. Kaya I really hope, no, Sir Alan, na through your revelation now, even the NCCA, the National Commission for Culture and the Arts, would ma-appreciate niya, no, ma-appreciate ng komisyon na may kinalaman ang pagpili ng leader sa magiging implementasyon ng kultura at tradisyon. Okay? So, ladies and gentlemen,
maghingi na tayo ng parting words kay Sir Alan. Sir Alan, kung ano po ang mga advice mo sa mga Kosobanan mo and to the whole tribes of the Philippines as well. At ano po yung gusto nyong iparating sa kanila para po yung hindi lang United Subanan kundi united talaga na tribal people of the Philippines po. Go ahead, Sir Alan. Maraming salamat, Ai, no? Yung pag-unlock sa akin, no? Binigyan na po ako ng time na panayam ngayong gabi. And ako, isa lang ang masasabi ko sa atin na specifically for the tribe. One thing and foremost is the tribe needs a committed leaders to serve his constituents, especially for those around us. And the future and the hope of our tribe is depending elder generation, the older generation, on how they think and how they give their best to serve their own people without hesitation and without personal interest. We are facing a new millennial period of time. It is time for us to do something that make our tribe proud of us, a legacy, that this will be a catalyst for the real transformation inside the tribal entire Philippines. And for the 110 tribes of the Philippines, I hope we will be united as one. As we do our research and job, let our voice be heard. And sana alisin natin yung gap, no? Yung mga gap natin sa bawat isa. And we will concentrate on how to survive. We are fighting for ourselves. Our ancestors defend our land, our territory. They shed their blood a long time ago just to defend this land. And this land now is not ours today. There are many intruders, foreigners who want to take this from us. And what we are doing right now is just a part, no? We have to do the best thing we can do just to make our land and to preserve not only the culture and even the ancestral domain that belong to us 1,000 years ago. And I hope you will do your best. And I hope and thank you for giving me a time, because my passion and my commitment, my service is only to serve my tribe and the whole community, because I know very well that if we will not do our part in our pasinggabaan sa atong mga community. And to make it clear para sa atin, let's unite and do the best. Thank you so much, and God bless you, and good night everybody. Okay, thank you so much. Okay, maraming ako naman po bilang isang kaibigan ng mga Subanan dyan sa Zamboanga, malaki po ang aking pagrespeto sa mga elders, no? Na alam ko po nagagawa kayo ng paraan para talagang maproteksyonan nyo ang future generation. At kayo naman po mga kabataang Subanon ay gumawa rin po kayo ng karampatang pamamaraan na ma-inherit nyo talaga yung mga tradisyon at kultura, magampanan nyo, malagay nyo sa tamang proseso, at nang sa ganun naman po ang mga susunod din ng mga henerasyon ay magawa nila ng tama din yung mga isinalin sa inyo ng mga tradisyon at kultura. Sa mulit-muli, ang National Commission for Culture and the Arts po ay rumerespeto, gumagalang sa inyong mga kultura at tradisyon, lalo na po ang tribal government of the Philippines, na ganun at ganun pa rin ang minimithi para sa inyo, na mag-govern po ninyo ang inyong ancestral land, ang inyong area, na may gabay mula sa mga bathala o Diyos o magbabaya. Kaya po, in the name of our magbabaya, ang aking pong pasasalamat kay Sir Alan sa araw na ito, at naway proteksyonan po kayo ng may kapal sa ano pa man pong gagawin nyo in the future. And I hope that the Subanan tribe will rise
above everything na mga dapat nyong i-survive. Kasi along the way, may mga talagang mga struggles. And I hope na makayanan nyo, Sir Alan. With you there, I salute you, I respect you, and to all the Subanon, goodbye, mabuhay, Higyaw, Mindanao. Ayan, okay.